Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yun at alam nila yun. Kung what do you think? Tingin nila maaareglo nila iba eh. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi nila maaareglo yun. Kahit, maging totoo tayo, kayo pa, paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maaareglo si Sara o hindi? Sa tingin nyo mga kababayan, ayon dito kay Congressman Toby Chanco, maaareglo si BP Inday Sara o hindi? Ituloy natin ang video na ito mga kababayan. Bago pa tayo magpatuloy, ituloy muna natin itong video ni Congressman Toby Chanco. Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun eh. Kahit kayo naman, may opinion kayo eh. Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Hindi kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? Kunyari lang sir, kunyari lang, Lenny Robredo. Ayan mga kababayan, yan yung tanong ni Congressman Toby Chanco na bakit hanggang ngayon wala pang nananagot. Grabe po ito mga kababayan na atin pong pag-uusapan ngayon sapagkat eto, nandito na po. Mapapanood nyo na po ngayon ang detalye, isa-isa kung magkano ang malita na natanggap ng bawat isa na inakusahan nitong mga 18 dating Marines. Grabe mga kababayan, talagang kikilabutan ka po dito. Oh, hindi yan. Kikilabutan ka rin naman dahil ang impeachment, daking accountability daw, sabi nito ni si Balbas, mga kababayan. At ngayon, may breaking tayo. Tinuloy na po nila talaga ang impeachment. Ayun, no? Breaking, the House Justice Committee on Wednesday found the 2 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte sufficient and grounds. Sufficient na raw talaga mga kababayan. Pero, ang napauna natin reaction dito, sufficient na pala. Bakit? Naghahanap pa kayo, hiningian nyo pa ng ebidensya si Vice President Inday Sara Duterte. Di ba kagaguhan lang ang alam nitong mga hinayupaks na ito mga kababayan? At ayun nga, ang mahiwagang tanong, si BP Inday Sara ba? Kaya bang, kaya nyo bang, hindi nyo ba kayang masuhulan o paanohin? Sagutin niyo yan. Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog eh. Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Na-areglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? O lumalambot ba o hindi? Di ba? Okay. Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maareglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maareglo. Alam ko yun at alam nila yun. Grabe mga kababayan, itong reaction ni Congressman Toby Chanco. Hindi lang po 100%, hindi lang po 1,000%, 1,000,000% hindi po maaareglo si Vice President Inday Sara Duterte nitong mga alam nila na mga tumanggap ng malita at may mga kasalanan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naglimas. Sinisigwi ng reporter. Inaano pa, pinopromote si Tulfo. Wala siyang pakialam dyan si Congressman Toby Chanco. Hindi niya inaanuhan yan. Si BP Inday Sara, tiyak na tiyak niya, mga kababayan, na hindi po magpapaariglo. Kaya yan po ngayon ang tinitingnan ng taong bayan. At dahil dyan,
pag napanood nyo po itong video na ito ng tuloy-tuloy, patapusin po ninyo. Taong bayan, kailangan nyo po i-share ito. Bakit? Dito magkakaalaman kung worth it ba ang ipinaglalaban ni Vice President Inday Sara Duterte. Worth it ba na suportahan natin si Vice President Inday Sara Duterte? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Samantala, salamat po muna sa lahat ng mga walang sawang nagla-like, nag-share at nanonood ng ating mga video. Dahil sa inyo, nakakakain po ako ng bulad. Ayan po, ipakita ko sa inyo para naman, ayan yan. Itlog na pula, tama. At saka kamatis, yan. At saka itong tinapa, isang piraso. Hindi pa ako nagpapaawa dito. Reality po, real talk lang po itong sinasabi ko sa inyo. Ganyan lang po ang ating pagkain. Dahil umaasa lang po ako sa kita dito lang po sa inyong panonood. Kaya maraming salamat po sa inyo. Okay? Mga kababayan, habang napapanood nyo itong video na ito, nakita nyo nag-iba yung sit up natin, malaki screen. Kasi po, para makita nyo po ng buo at aalis pa ko dyan, para buo na po ninyo mabasa. Dahil kailangan po ngayon, gumamit po kayo ng salamin, kung ano man, screenshot nyo na lahat. Dahil ito na po, ang kabuuan ng mga records ng mga tao kung saan po, mga kababayan, ay sangkot dito sa flood control. Tumanggap ng malita, saan, detalyado po ito, mga kababayan. Kaya, kailangan nyo po itong i-like at i-share. Okay? Sige mga kababayan, bago natin umpisahan yan, aalis na muna ako dyan para hindi na ako istorbo. Ayan, magsasalita pa rin ako pero wala na ako dyan sa picture. Eto. So ngayon, alam nyo na ha mga kababayan kung bakit si VP Inday Sara ini-impeach. No? Bakit ngayon inaprubahan ng impeachment ni VP Inday Sara? Balikan muna saglit ha. Bakit nila kailangan talaga i-impeach? Sa kabila ng ito ay matitiki una naman ito sa Supreme Court. Dahil ano to technical na naman to mga kababayan Di ba? Okay. Eto na. Primerong bula. Panoorin nyo po. Charan! Syempre. Syempre mga malimalita. Sino yan? Ayan mga kababayan, buo na po yung picture na yan ha, para hindi na po ninyo anuhin. Wala na ako dyan. Buong buo na po yan. Yan po yan. Basahin nyo na po. 8 sweet cases, medium and large, delivered at BGC Shangri-La Basement 3 by retired General Katap. Alaka. Retired General Katapang daw mga kababayan, no? Piso value not specified. Locations mentioned, Basement 3, Horizons, Home BGC. No specific date mentioned. Affidavit witnesses collectively by affiants Paul Estrada coordinated the transfer. Source affidavit of the 18 Marines Saldico ex-congressman. Okay. Next. Oy! Ito! Ay! Halakaw! Nilubo ako doon Teka. Ayan na. 5 large sweet cases. 250 million to 350 million. Location mentioned. His office in Baclaran. No specific date mentioned. Affidavit witness Orbilio Voluntate Tube at iba pa with Saldico. Source affidavit of the 18 Marines. Ayan mga kababayan, binabasa ko lang yan Senator Vicente Tito Soto, Senate President. Ito pa. Nako. Kaya naman pala mga kababayan, nagpauto ito na kunwari pinaupo doon sa chair, pinataway, pinatikim para para hindi siguro pumiyok, di ba? Hindi ito bumaliktad doon sa sa minority. Ito kaya ang dahilan kung bakit pati yung kanyang anak na nahimik na rin. 2 medium sweet cases, 60 million to 80 million ang laman. Location mentioned, number 40 Cambridge Street, North Forbes Park,
dated 2024. Affidavit witnesses, Orbilio Galapon at iba pa, at si Paul Estrada. Paul Estrada lagi mga kababayan, ito daw kasi talagang pinagkakatiwalaan ni Saldico eh. Source affidavit, 18 Marines. Senator Loren Ligarda, Republic of the Philippines. Next. Oy! Ito na kaagad! Ay! Ito na kaagad mga kababayan. O, dito muna tayo. Mga kababayan na yan ha. 5 large suitcases receive sa bahay mismo in home. Sandro received first. Naku po! BBM and Lisa arrive hours later. Naku po! Dumating si BBM tsaka si Lisa. 250 to 350 million. Location, Ilocos Norte. Home, flow via airtaxi.ph. Landed Lawag. Uy. Affidavit witnesses, Gumban, Laruder, Buluntate, Orbilio Galapon, in Tobe, together with Saldico. Source, affidavit of the 18 Marines. President Bongbong Marcos, Republic of the Philippines. Kadaktil god. Kadaktil ba? Nagdaktil manggayam. Isumulang gayam, Mr. President. Mr. President, naimas na inabraw dita. Itkanakman. Ang anos aklang datay nga sinatagtay. Ne? Mr. President, nagadumugayam ti kwartay tan eh. Dumawatak naman Mr. President. Daytoy lang ti panangangkon eh. Grabe mga kababayan, ano? Pinagparti-partihan talaga nitong mga hinayupak na ito ang pera ng bayan. Oy! Kaya naman pala yung talo na, panalo pa. I mean, talo na, nakaupo pa. Yung mga panalo, tinatanggal. Pinapalitan ng mga talunan. Dahil, 4 na medium suitcases, dalawa daw per meeting across 2 meetings at Midas Hotel. 120 million to 160 million ang laman. Locations mention, Midas Hotel Car Park. No specific date mention. Affidavit witnesses, collectively by affiants Mark Tiksay and Paul Estrada, transferred suitcases from vehicle to Garcia's vehicle at car park while majority of affiants watch. Nanonood daw, no? Source, 18 Marines. Attorney George Garcia, Comelec Chairman. Talagang dapat matanggal din to. Dapat ma-impeach din to si Garcia, mga kababayan. Napakatalamak din pala nito. Oy! Bindalo! Kaya naman pala si Bindalo, mga kababayan. 6 na medium suitcases at 180 to 240 million. Locations mentioned, Green Hills Subdivision, no specific date mentioned. Affidavit witnesses, Gumban with Mark Tiksay and Henry Wabina ba to? Wabina? Erwin Tulpo, mga kababayan. Naku po mga Tulpo. Wala na, kaya pala ang tatahimik nito pagdating sa ano. Mga Tulpo, nakapanghinayang ano. Dati tatapang. Matapang lang pala ito sa mga kayang-kaya lang nila. Matapang lang pala ito sa mga ano, mga mag-asawa na naghihiwalay. Doon lang pala sila matapang, mga kababayan, sa mga security guard, sa mga kapitan, barangay tanod. Pero pagdating sa issue ng bayan, dito sa mga mali-malita, itong mga Tulpo brothers, tahimik. Kaya wag po na kayo ano dito. Ayan, mga kababayan. Nako, ito na. Ito na rin siguro, mga kababayan, ang sagot kung bakit itong si Trillanes, no? Kung bakit itong si Trillanes maraming pera. Dahil 3 paper bags, 1 medium suitcase, 1 small suitcase,
4 na deliveries in total para sa gastusin na konektado sa mga ICC personalities. 60 to 95 million. Location, not specified. Date, no specific. Witnesses, ito yung mga witnesses. Gumban, first delivery with Master Sergeant Edward Lupian in John Paul Estrada. Second delivery, Gumban with Master Sergeant Andy Pulidario in John Paul Estrada. Siguro, Master Sergeant, siguro mga ano pa ito ngayon, no? Nasa serbisyo pa ito. Third and fourth, Anselmo Tabirdo with Mark Texa and Roberto Albarico Jr. Polo Club deliveries Bernard Tubi. Antonio Sani Trillanes IV, former senator. Anak ko, ito na, mga kababayan. Si Anyo, isang paper bag given after meeting at Polo Club Townhouse with Saldico Romualdez and Laila de Lima. 5 million to 10 million ang halaga daw. Location mention, Polo Club Townhouses. No specific date. Bernard Tobe, personal witness, mga kababayan. Paano nila ito matatanggihan, mga kababayan? Kasi kung gawa-gawa lang ito, ang hirap naman ng gumawa-gawa ng ganito. Di ba? Ito. Nako. Itong mga bilyar, mayayaman na. Kung totoo man ito, talaga naman ano, yung kayamanan talaga, yung tao hindi talaga nakukontento. Kung totoo man ito ha, dihamak naman na mayayaman na ito mga ito. At kung totoo, hindi na nila ito kailangan. Dahil kikitain naman nila ito ng mga kababayan, di ba? Pero ayan, 7 medium sweet cases, 210 million to 280 ang laman. Million, no? Location, Portofino South Villa Street, Daang Hari, Las Piñas. Date, 2022. Ba, maaga to 2022 Ba't ang aga nito? Witness, Orbilio, Voluntate, Tubi, at iba pa, with Saldico. Nakakalungkot, no? Ilang senador na ang ano natin? Ligarda, Tulfo, si Soto. Naku po, ang mag-ama. Bukod pa pala kanina sa mayroon pa pala. Si Sandro Marcos mismo pala ang tumanggap, receive first. Ito rin ko yung kanina, pero nandito ng picture ni Sandro. Kasi si Sandro mismo ang tumanggap. 250 million to 350 million ang laman. Nako, ito pa isang senador din, mga kababayan. Ito pa, isang senador din. Mabuti-buti na lang ito, mga kababayan, dahil abogado ito. Hindi rin siguro niya ma-attempt, no, na salaulain yung proseso ng impeachment. Di ba? Sila yung nagdesisyon ng i-archive yung impeachment. Kaya natanggal itong si Escudero, kaya pinalitan siya na. Kaya naman pala napaka ingay at tapang ni Tito Soto. Kaya naman pala gustong-gustong ma-impeach si VP Inday Sara. Kaya napaka-delikado talaga ngayon, mga kababayan. Palagay ko pagpipilitin talaga nito, wala ito. Talagang hindi ito maganda mangyayari dito pagka nagkataon. Pilitin nila Sotong i-impeach si VP Sara. 4 na suitcases of various sizes. 120 million to 280 million daw. Ang lugar, Himadi, New Manila. 9th Street, number 150, corner Himadi. Naku, mga kababayan, halos kumpleto yung Kumpleto ang detalye dito kay Senator Jesse Escudero.
Nako, nakakalungkot ito. Aw! Aw, 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 aw! Saba! Quantity not specified. Sweet kisses, paper bags. Hindi na ilagay kung magkano, ha? Magkano, ha? Ano masasabi nyo rito mga kababayan kaysa ba? Nako, eto, si Senator Revilla nakakulong na ngayon. Tingnan nyo, ha? Ito na ang nakakulong ngayon, samantalang yung kanyang mga kasama na tumanggap din, hindi rin nakakulong, no? Siya lang. Ayan, no? 2 medium sweet kisses. 60 to 80 million ang laman daw. After meeting at the Taste of LA, Murato Street, Quezon City. Naku po. Apidabit ni Orbilio Galapon at iba pa. At Mark Tigsay. Mark Tigsay lagi mga kababayan, no? Former senator. Nako! Ito yung nag-receive siya. Separately, not specified or separately daw mga kababayan. 5 large sweet kisses. Ang laman, hindi na identify kung magkano. Pero separately daw pala ito mga kababayan. Saan naman to? Bernard Tobe, collectively for Forbes Park deliveries. Sa Ilocos Norte, delivery also listed separately as receiving deliveries at number 41 Nara Street, South Forbes Park. Grabe mga kababayan location. Ito, sino to? Naku, mayaman din to Department of Agriculture, 2 paper bags. Weekly. Piece of value not specified. Ayan mga kababayan. Ito na. Uy! Grabe naman ito! Hala! Shit! Martin Romualdez, grabe 20 to 52 sweet kisses per delivery. 3 times per week, September 22 to 2025. Huwag niyong sabihin, Duterte pa ang presidente ng September, ha? As early as September, kakaupo pa lang ni Marcos Jr. Ayon dito, ha? Ang total nito ay 281 billion hanggang 1.7 trillion. Ito na siguro mga kababayan yung perang nawawala. Ang location nito, number 42, McKinley Road, Forbes Park, 22-23. Number 14, Nara Street, South Forbes Park, 24-25. Polo Club Townhouse, Unit 8 and 9. Bernard Tobe, security assigned at Townhouse. Collectively, all affiants participated in rotation. Kaya pala mga kababayan, sabi ni Bipinday Sara, tambaluslos. Naku po, ito na. Si Manuel Bunuan, kaya rin pala itong hindi rin to basta-basta na-imbestigahan. Nako, di ba mga kababayan, halos wala ritong nagtatanong, wala ritong gumigisa. 8 pa lang sweet kisses, 1 small, 7 medium. 225 to 305 million ang laman. House in Quezon City. Ang pizza hindi specified. Apidabit, Gumban at iba pa with Mark Tigsay. O kita nyo, lagi si Mark Tigsay mga kababayan. Nako, si Amina Pangandaman, ito naman 60 to 80 million. Container quantity not specified. Not specified din yung location. Pati yung date, hindi rin. Waupan at iba pa. Si Waupan daw to mga kababayan. Waupan at iba pa. Amina Pangandaman. Last na siya. Grabe mga kababayan, ano? Dito talaga kay Martin ang malupit. Ayan, oh. Ayan kay Martin. Ito ang pinakamalupit mga kababayan. Ang tindi, ano? Laki-laki ng pera nito, no? Ang laki-laki ng perang nawawala na sa ating pala. Nandito na pala mga kababayan. Naghati-hati na pala itong mga sinasabi, ha? At ngayon, andyan pa sila
binibilisan nila ang impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara? Bakit mga kababayan nila binibilisan? Bakit nila binibilisan? Kasi bakit? Kasi po halos pala sila lahat dyan, marami pala ang nakatanggap. Tingnan nyo, oh. Ayan po, oh. Status of impeachment complaints against VP Sara Duterte ay, ano na daw mga kababayan, found the two impeachment complaints against President Sara Duterte sufficient in grounds na daw po. Sufficient na daw ito, pero teka lang, Vice President Sara, humanap ka muna ng ebidensya na gagamitin namin laban sa iyo. Ganyan po katarantado itong si labas ngipin na congressman, mga kababayan. Biruin mo, kayo yung nag-aakusa, kayo pa ngayon ang magpapalabas ng Dilima. Ayan si Dilima, mga kababayan, no? Kaya pala, sinasabi ni Congressman Toby Chanco, hindi nyo maaareglo si BP Inday Sara. Paano ba naman maaareglo yan, eh? Aaregloin nyo ba yan? Napakalaki ng napakaraming malitan. Tingin nila maaareglo nila iba, eh. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi nila maaareglo yun. Kahit, maging totoo tayo, paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maaareglo si Sara o hindi? Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun, eh. Kahit kayo naman, may opinion kayo, eh. Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Hindi kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? Kunyari lang Lenny Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog, eh. Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan, eh. Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Na-areglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? O lumalambot ba o hindi? Di ba? Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila ma-areglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo ma-areglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito sigurado hindi nila ma-areglo. Alam ko yun at alam din yun. 1,000,000% hindi nila maaareglo si BP Inday Sara. Hindi mo maaareglo, di ba? Hindi, ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. Dahil dyan, kailangan pong i-impeach yan dahil hindi maareglo, eh. Pag nanalo yan, hindi maareglo, kaya dahil dyan, impeach na. The third impeachment complaint has sufficient ground or grounds to conduct a hearing by this committee. There is an amended motion to declare the third impeachment complaint, the Zabalia et al. Impeachment complaint, sufficient in grounds. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. The chair. Akin pong hinihiling ang clarification ng committee kaugnay ng aplikasyon ng Section 7 ng ating rules on impeachment. Particular kung kailan
eksaktong nagtatransition ng komite mula sa determination of sufficiency in grounds patungo sa conduct of hearings at reception of evidence. Sa malinaw na basa ng Section 7, matapos ang submission ng pleadings, affidavits at relevant documents sa ilalim ng Section 6 o matapos ang lapse ng period, ang tungkulin ng komite ay tukuyin muna kung may sufficient grounds for impeachment. Kung wala, dapat i-dismiss. Kung meron, saka pa lamang magko-conduct ng hearing kung saan papasok ang examination, cross-examination at compulsory processes. Kaya nais ko lamang malinawan, Madam Chair, kung ang mga tinatalakay at tinatanggap na materyales at references sa puntong ito ay para na ba sa determination of sufficiency in grounds o tayo ba ay de facto na nasa hearing stage na dapat ay nangyayari lamang pagkatapos ng ganong determinasyon. Ang paglilinaw na ito ay mahalaga upang matiyak na ang ating proseso ay nananatiling tapat sa ating sariling rules at upang maiwasan ng anumang persepsyon na ang komite ay lumalampas o naghahalo ng mga yugto ng proceedings na malino na pinaghiwalay ng ating rules on impeachment. Maraming salamat po, Madam Chair. To reiterate, Honorable Marcoleta, the Chair has been stating that we are on the third step, that is the determination of sufficiency in ground. So all these proceedings are towards determining whether or not sufficient ground exists to be able to proceed to this impeachment proceeding. It is only after the declaration. Ayan na mga kababayan ha, hinusgahan na nila si Vice President Inday Sara Duterte dito, kaya wala na po tayong magagawa dyan dahil hawak po nila itong House of Crooks. Paano ba naman, ilan sa kanila dyan hanggang doon sa taas ay nakatanggap po ng milyon-milyong laman ng malita o mga malita. Ayon dito sa mga matatapang na mga mga Marines. So, anong inyo masasabi dito mga kababayan? Comment kayo dyan. Samantala, sa mga nag-comment kanina at gustong ma-shoutout, ay atin po i-shoutout ang inyong mga pangalan mga kababayan habang may oras pa tayo, ha? Ito po ang inyong mga pangalan sa mga gustong mag-shoutout. Basang-babasa tayo ng comment. Iyon, mas malaki. Punta natin ha. Sobrang inis ako dyan kay salamat kaayo, sabi ni Mercy mga kabayan. Blessed evening Sir BMR Channel from Hong Kong, sabi naman ni Linda Corla. Watching from Toronto, Canada, sabi ni Fee Pahilanga. Solid DD supporter here, I'm from the north. Saan ka? Ilocano? Oy, naimbag malum ka na kayo amin. Naimbag Aldao, Virginia, Pire. BMR ka watching. Grabe, ayun pala. Grabe BMR. Grabe ka BMR. Watching from Bohol. Shout out everyone else out there, sabi ni Juliet Amador. Watching from Bremen, Germany. Without skipping ads at mabuhay ka idol. DJ Maki Helmath. Thank you sa iyo DJ Maki Helmath dyan sa Germany. Shoutout sa inyo dyan. Maalusi, good morning BMR. Hello Ate Charilo. Robin Puno. Attorney, your comments are very perfect. It's very loud and clear. Keep always stay safe and God always be with you, with your beloved family, sabi niya. Ate Lourdes Ispahas. Uy, Ate Lourdes, kumusta ka na? Hello, brother BMR. Thumbs up dan ako. Thank you, ate. Jocelyn Adapon, watching from Dubai. Watching from Istanbul, Turkey. Florailar. Yan. Attorney, salamat sa paliwanag. Loud and clear, sabi ni Roger. Shoutout watching from Davao del Sur. Solid Duterte supporters here. Dami kami, sabi ni Elina Arnando. Marami daw sila mga kababayan sa Davao. Hi VMR channel, stay safe. God bless you and your family. Good PM, sabi ni Ellen Gules.
Good evening sa iyo, sabi naman ni Carlito Abinyo. Hi BMR, palagi ako nanonood sa iyo, sabi naman ni Nelia Cornelio. Thank you Nelia. Well said, Attorney Bueno, loud and clear, sabi naman ni Marivic Tinio. Good afternoon BMR, sabi ni Abi Ayang. Mabuhay ho kayo, Attorney Baligod. God bless you and keep you safe always, sabi ni Priscilla Agrana. Si Maalo si uli, good morning. Si Ate Lourdes uli, nag-thumbs up down. Thank you Ate Lourdes. Kumusta na kayo? Teresita Rivera, watching from France. Matukoy na ang mga kawatan. Shoutout dyan sa iyo sa France. Lee Chen, like dan po. Thank you Ma'am Lee Chen. Shoutout sa inyong mom and dad, at saka sa inyong husband, at saka sa inyong mga kasambahay, mga trabahante ninyo, empleyado ninyo dyan sa inyong Ma'am Lee Chen. Kumusta na po sila mom and dad ninyo? Ate Charilo, hello. Jivan CJ, opo, sabi niya. Disusi din si Speaker De, sabi ni Wing Gamer. O nga, no? Awino, nabulgar na lahat. Salamat, Attorney Baligod. Ikaw ang daan para matapos na ang problema ng mga taong mamamayang Pilipino. Salamat po, sabi ni Awino ng Japan. Okay na, subscribe na ako, Idol BMR. Jerry Dalagan, thank you sa iyo, Jerry Dalagan. Taga saan ka, sir? Thank you sa pag-subscribe. Ayan ulit si Ate Charilo, nag-hello. Ilina Oclarit, malaki yata ang natinanggap ng bayad, sabi niya. Thanks, sabi naman ni Roy Dikina. Thanks God po, sabi naman ni Eleuterio Bautro. Margarita Liboon, si Sarat Ilong Granada bayad. Margarita naman makasarat ka, medyo na ano rin. Nasagasaan tuloy yung ilong ko. Carlos Cacho, sulit kami, Surigao del Sur. Yan. I salute you, Attorney Bueno, sabi ni Lydia Tatak. Tita Alice, God save the Philippines. Si Queen Virus Angel ang dating kong magsalita, pero paano na yung PhilHealth? Sabi ni Presi Bunga. Kaya nga Anyeta Karundoy, thank you mga sir, we're proud you all, sabi niya. Eleuterio Bautro uli, thanks po Japanese people. Yan, sa Japanese people naman siya. Tutol ako dyan sa one-on-one interview, sabi naman ni Teresa Dicina. Baka mamaya pitlokin, ano? Meron na magno, hello everyone here. Tony Rose Plamignano, shoutout po BMR, lagi po akong nakasubayba sa iyo. Always kami Duterte, sila na dapat ipalit, lalo na yan si Bunjing, sabi ni Tony Rose. Salamat sa iyo Tony Rose, sir ma'am. Good job 18 Marines, salamat sa inyong lahat sir, sa maging tapat at totoo sa sambayan ng Pilipinas. God bless you all always, attorney, sabi ni Cirila Asaituna. Hari Raj Dula, yan ang international na ang issue tungkol sa 18 sundalo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi pa matukoy ang mga basura sa malita. Kaya salamat sa 18 sundalo, watching from London, UK. Hari Raj Dula, shout out. Praise the Lord, let justice prevail, sabi ni Willa Bunio. Good job. Francis Tabuada, yari ka ngayon, lovely, kay Iloy Bugres, Ilonggang Palaban. Ayun, na reaksyonan na natin. Ingat po kayo 18 Marines, God bless, sabi ni Vilma Puertiro. Okay mga kababayan, wala na yatang shoutout. Okay, maraming salamat po. Diyan muna tayo pansamantala magtatapos. At syempre pa, as always, Pilipinas. Birada Aguila, susunod mga kababayan, live, punta nyo po ako doon. Comment po kayo, pa shoutout BMR, no? Punta kayo doon mga kababayan, kasi baka tayo naman mag-host or para mapanood nyo po. Hindi nyo pa alam ang Birada Aguila mga kababayan? Di pa kayo nakakapanood sa Birada Aguila? Yan ako lang ang Birada Aguila, ha? Birada Aguila. Mga kababayan, ha? Birada Aguila, puntahan nyo man.
Ito oh. Birada Aguila guys, puntahan nyo ah. Ayun oh, Birada Aguila. Yan, yan. Type nyo lang yan, Birada Aguila. Yan, para makapag-ano kayo. Makapag-subscribe kayo. Ito po yung mga video namin. Ayan oh. Oh. Tapos ito yung live kahapon, no? Ayan, nandiyan tayo. Forward natin. Kada litro! 5,000, no? Abay, dapat mas tapatan pa niya ito. Kasi kung ating matatandaan mga kapartner, doon nga lang sa kanyang confidential fund na nagkakahalaga ng 4 billion. Abay, napakalaki na nito. Ilang mga milyong Pilipino na ang pupwede nito mabigyan ng tigli 5,000 or kaya 6,000 or kaya 10,000. Napakarami ng mga kapartner. At itong kanyang confidential fund, wala naman nagtatanong dito na kung saan ba. Ayan mga kababayan, ako po ang kung sa puntong niya nagre-react, no? Kaya kung gusto niyo po makapanood sa akin ng live uli, dahil hindi na po ako nagla-live dito sa BMR channel, diyan na lang po sa Birada Aguila, pumunta po kayo diyan. I-subscribe niyo po at magpa-shoutout din po kayo mga kababayan. Sabihin niyo na rin kung taga saan kayong lugar para malaman natin kung saan po kami umaabot. Okay po? Maraming salamat. As always, Pilipinas. Kita-kits mamaya alas 2 mga kababayan dyan sa Birada Aguila. Bye-bye!